Okay, hello po. Ako po si Carl Lawrence Gason Cervantes. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang sakop at mga bakod ng diwa. Ang translation ko po sa salitang diwa ay consciousness, pero kung sa English po na term natin ng consciousness, focuses more on perception, attention, and the ability to be aware of your surroundings. Pero meron din po tayong concept in English, lalo na sa mga more spiritual circles where we consider consciousness as, sabihin natin, higher consciousness or the higher self, beyond self-actualization. So ang gamit ko po ng salitang diwa dito takes into consideration both those things. Kasi ang paggamit naman po natin ng diwa, hindi lang naman ang ating malay at ulirat, kundi pati na rin ang ating lahat na po, ginagamit natin ng salitang iisang diwa. Imbis na higher consciousness, wala naman tayong mas mataas na diwa, kundi iisang diwa. So it's more horizontal rather than vertical. So ang ipapakita ko po sa inyo, ito ang aking naging research, ang aking naging masteral thesis about therapists who have experienced telepathy in their practice. Ang term po na telepathy medyo heavy with connotation, but we can also use the terms clinical intuition, we can also use the terms hyper-empathy, ang sabi nga ni Father Bulatao. So grounded po ito sa work ni Father Bulatao. At ang nakita po natin dito ay na ang kanilang experience ay connected with what they call an affect bridge, which allows them to viscerally experience the client's feelings, emotions, and yung kanyang mga thoughts, ganyan. But all of this works within a therapeutic space. So tulad nga po ng sabi ni Father Bulatao, hindi tayo mga hard-boiled na itlog, kundi mga itlog na together fried in a pan. Mahirap alamin ko ano yung boundaries. So kung makikita po natin ang symbol dito ay mukha rin siyang eggs in a pan. I expanded on this idea in another paper that was recently published also in the journal Explore about Philippine parapsychology. Ito po ang pag-aaral natin tungkol sa kababalaghan, di ba? Ito lang po ay isang entry point into this idea kung saan in-expand ko po ang idea ng itong affect bridge in the therapeutic space to focus more on things that are in general the contextual self. So mula sa sarili, lumalabas papunta sa kapwa, papunta sa mundo. Pero hindi ito parang vertical na palabas, kundi lahat sila ay nabibilang sa isa't isa. So bahagi po sila lahat ng mundo. At meron pong nagtanong sa akin bakit mundo ang ginamit kong salita, ba't hindi sansinukob, ganyan, universe, di ba? Dahil Espanyol nga ang salitang mundo. Pero ang pagkakaintindi ko po ay ang gamit kasi natin, di ba, salitang mundo. If I want to tell my partner na you are my world, hindi naman ikaw ang sansinukob ko, kundi ikaw ang mundo ko. Parang mas magaan ang nagiging concept or nagiging feeling pag yun ang lumalabas. Ang makikita po natin dito is hindi naman ako yung naunang nag-explore ng ganitong idea that there is just one kind of larger consciousness. Nakikita din po natin ito kay Ken Wilber long time ago within transpersonal psychology, ang tinatawag niyang psychologia perennis, where he took all the concepts of different versions of therapy, all of them address each individual ego crisis towards an integration of a single consciousness. Tapos syempre nakikita din natin ito kay Father Bulatao ng kanyang Filipino transpersonal worldview. But I prefer, for me personally, I prefer the term contextual worldview kasi ang transpersonal implies, mas spiritual ang implication niya, but contextual implies more of the person considering the social and environmental, ecological contexts. And recently lang din, also a lot of scientists within the field of consciousness studies have been exploring what they call post-materialism to question the mainstream materialist and even to us, medyo mas Western perspective of science and psychology. Lahat po ng mga circles, kung maalala po ninyo kanina, sarili, napapaloob sa kapwa, napapaloob sa mundo, lahat po ng mga circles na to ay mga tinatawag kong diwa boundaries, mga bakod ng diwa. At sa bawat boundary na ito ay meron pong crisis na nangyayari na kailangan i-transcend. Kung yari po sa ating sarili, sa loob natin, meron tayong crisis ng ako, sense of self, or persona, versus hindi ako, at ginagamit ko po ito to refer to the shadow ni Carl Jung.
At meron din pong crisis ng katawan versus katauhan, am I my body? Ang panganib po dito is pag hindi ito na solve, yung crisis na to, magkakaroon ng mga ego splitting, self-loathing. Ang wisdom naman na makukuha natin, ang dunong na makukuha kung ito ay naayos, ay self-understanding, self-acceptance. At kung makikita po natin, kasi yung naging sarili mundo model ko po na na-publish nga doon sa Explore, ay base sa ating mga kababalaghan. Ano? So, ang mga konsepto na ito, may kita rin po natin sa ating mga paniniwala. At paano nakikita ang ego crisis ng sarili? Nakikita po natin ito sa SAPI, or sa mga poltergeist phenomena ni Father Bulatao na mga in-explore niya mga investigative cases. No? At pag natawid natin ang bakod na ito, pag na-transcend, paano natin magagawa ito? I suggest integrative psychotherapy, which includes mind, body, soul, but also nature and community. Yan. And also, ngayon, pupunta naman po tayo sa sarili, kapwa. Ito naman ang bakod ng sarili at kapwa. Ito ay ako versus ikaw, so kunyari may distance, and kami versus kayo. Ang panganib naman po dito ay nagkakaroon ng competition, colonization, status anxiety, na yung feeling natin dahil hiwalay tayo sa ibang tao, parang iba-ibang itlog, hiwalay tayo sa ibang tao, ang feeling natin is kailangan yung resources, kailangan mapunta sa atin, kundi kukunin ng iba. So yung nagkakaroon ng competition. The wisdom that we can gain from this ego crisis is pakikiramdam. So yung feeling, yung hyper-empathy, yung experience natin of being one with others, the affect bridge, ganyan. At paano ito nakikita sa kultura? Ang crisis po ito napapansin natin siguro sa kutob. Ang feeling na when we're closer with another person, nasisense natin kung ano yung nangyayari sa kanila. How does this, napaka-extrasensory na nga ng experience ng kutob, hindi natin ma-explain na it almost transcends time and place na parang nafe-feel natin, ano nga bang may nangyayari at kailangan kong harapin ang bagay na ito. Makikita din po natin siguro ito sa phenomenon ng kulam na kapag nagkasakit po ang isang tao, mysterious illness na hindi ma-explain, pupunta sila sa isang albularyo or folk healer, and then magtatanong yung albularyo na, okay, sinong na-offend mo? At that, we can understand this in terms of somatized guilt, ang sense na we have offended other people. And this distance between me and others, and also that implied connection between me and other people, can be an expression of yun nga, yung bakod ng sarili at kapwa. Paano natin maitatawid ang bakod? Ipapasok ko po dito ang work ni Dr. Enriquez, ang levels of kapwa. Mula sa pakikilahok, pakikisalamuha, papunta sa pinakamalalim niyang pinakamalalim na antas ng diwa, antas ng kapwa, which is called pagkakaisa, which is oneness na talaga, di ba? And then ang next crisis would be ang tao versus mundo. So ang kapwa bilang tao versus mundo. And then beyond that, mundo versus Diyos. But then ang panganib dito, kung hindi natin kaya makipagkapwa sa mundo, ang panganib is hoarding, mindless consumerism, pollution, destruction of nature. Ang dunong naman dito, if we're able to transcend or if we're able to learn from this crisis, is sustainability, ecological awareness, our inherent ability to connect with the spirits of nature. At ito ngayon nakikita natin sa kultura natin, ang konsepto natin ng anito, wherein the individual soul, after a person passes away, goes back into nature at nagiging mga nature spirits eventually. Galing nga sa work ni Father Demetrio. And also, very interesting also yung concept ng GABA, wherein it implies that there is some kind of cosmic system that works. Ang translation naman natin ito, pwede natin connect sa konsepto ng karma, but then with GABA, it's more of, may mga times na may ma-offend ka talagang spirit or saint or God or deity, whatever. Unlike sa karma, which is understood to be inherently just a system, a process where you get what you deserve. But sa GABA, meron siyang punishment aspect, which is very interesting. A Visayan term po ito. Ang pagtawid po natin ng bakod na ito ay makakuha po natin sa studies ni Father Demetrio in Philippine shamanism, at makakuha din natin kay Dr. Bautista yung psikolohiyang pangrelihiyon. At ito nagiging spiritual na nga po ang aspect na to. No? But
Then again, all this is part of that context nga, yung contextual self natin, na hindi lang spiritual, kundi also environmental, community-based, and all that within that space. Ano? At just to make this make more sense, ano, yung dominant worldview natin, which is largely Western, Euro-American, our mainstream psychologies would be focused more on integration, lalo na sa ating, what first comes to mind is yung sa depth psychology, which is focused more on integrating the various aspects of the self. But in the contextual worldview, we will focus more on harmony, mas parts-based, no? Different parts that work together rather than forcing them to become one thing. So dominant worldview, we might focus on hoarding as a way to live in comfort. But then in the contextual worldview, we'd focus more on sustainability so that not just us, pero kundi ang ating mga susunod na henerasyon will experience the same kind of sustainability, the same kind of experience of connection with the world. So, and with the dominant worldview also, there's some kind of enforced order. At ito nakikita natin sa colonization na pinipilit ang isang bagay, pinapatungan. But in the contextual worldview, which we also experience, there's a sense of inclusivity, including various syncretic aspects of spirituality, different symbols, different words that we assimilate to express our own inherent indigenous spirit. At sa dominant worldview, and this goes into more of research suggestions na, there is a focus on prediction, but then in the contextual worldview, we could focus on adaptation. I'm not saying remove all the things that have worked before. I'm just saying maybe shift a mindset. Mindset shifting lang naman po ito, ano? And ang ating implikasyon sa mga ito, may kita po natin within the field of research. So yung sarili mundo model na nirelease sa isang publication is focused more on research and indigenous research. And what is the mindset that we can find here, especially in the study of culture? Rather than finding origins and causes na tila nasa-summarize ang buod ng pagiging Filipino o ating experience as human beings to that atom of being, rather than looking for that, we can look for the meaning surrounding this context, this pattern of reality. Diba? And then moving into psychotherapy, ano nga bang konteksto ng kliyente as clients come in, hindi lang naman ang kanilang individual mind ang ating pinag-aaralan, kundi pati na rin ang kanyang context around this person, the systems in their family life, yung household nila, their community, their connection with nature, their connection with their work, and all these networks going on. At napapatibay din ito ang konsepto ng deep ecology ni Arne Naess, isang Norwegian philosopher who talked about our inherent connection with nature. Pero syempre parang intuitive na rin po ito sa atin, ano, bilang ito ay isang parte ng ating indigenous worldview. So lahat po ito ay parang sinubukan kong i-integrate sa isang, alam kong hindi naman po agad-agad natin makahanap ng parang iisang theory for everything, no? Pero I hope that this becomes some kind of foundation that can help people when they do their research. Maraming salamat po, Sir Carl. Sobrang yung concept ng sakop ng diwa at saka yung bakod ng diwa, parang lalo nakaka-excite. Sana nga qualified kami na makipag-collaborate, Sir Carl. Okay, yan. Yes. Sure. Opo, very interesting question po ito, no? But I think of language really just as a tool to, parang mga labels lang po ito to access deeper realities. So, ang paggamit po, for me personally, ang paggamit ko ng mga terms na Filipino are to access that intuitive reality na parang meron na sa atin eh. And if I use English, yun ay dahil yun yung na-access niyang reality. So depende din po talaga sa culture kung ano yung mas accessible, kung ano yung mas observable, at kung ano yung lagi nilang napapansin o nakikita that is natural to them. Yan po. Opo, kung ano yung palaging nagagamit, at ano yung mga karaniwan na ginagamit sa usapan, pakikipagkomunikasyon, maaaring ito po ay ilan din sa mga sandigan para sa katanungan kanina.